Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Halos 20 katao sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Isabela at Pangasinan. Mahigit 400 dengue cases na itala sa Region 1 sa loob lang ng halos isang buwan, ayon sa CHD1. Mga grupo ng mga mag-aaral nagpagalingan sa street dancing at dance competition sa Quezon, Nueva Ecija. At ang alagang aso na daddy's girl daw, nag-viral. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa tumataas na kaso ng dengue. Mahigit 400 dengue cases na itala sa Region 1 sa loob lang ng halos isang buwan, ayon sa CHD1. 2 kataong nasawi dahil sa dengue. Kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, patuloy na pinag-iingat ng Center for Health Development ang publiko kaugnay sa pagtaas sa kaso ng dengue sa Region 1. Araw-araw naglilinis si Jovelyn sa kanilang bakuran sa Dagupan City para makaiwas sa dengue. Maingat si Jovelyn, lalo pat 2 taong gulang pa lang ang kanyang anak. Naglilinis lang po lagi ng kapaligiran. Tapos syempre yung mga tubig-tubig kailangan tanggalin para hindi maipunan ng itlog ng mga lamok. Ganun, syempre kailangan laging malinis para mahirap na po may sakit. Syempre, pag once nagkasakit po tayo, gastos na naman po, di ba? Sa datos ng Center for Health Development o CHD Region 1, simula January 1 hanggang 25, 2025, pinakamataas ang naitala sa Pangasinan na 259 cases. Kabilang dito ang 34 cases sa Dagupan City. Sinundan ng La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. 2 na ang nasawi ngayong taon dahil sa dengue. Isa sa Pangasinan at isa sa La Union. Historically, tataas pa siya. Inaasahan natin saan tumaas during rainy season. Kung titingnan naman po natin, kung i-compare po natin sa 5-year historical data natin ng dengue, hindi pa naman po siya matatawag natin na epidemic or masyadong mataas po na kaso. Ang naranasang pag-uulan noong unang 2 linggo ng Enero ang nakikitang dahilan ng CHD Region 1 sa pagtaas ng kaso ng dengue. Ilan sa mga dapat tandaan para makaiwas sa dengue: takpan at palaging linisin ang mga imbakan ng tubig, panatilihin ang kalinisan sa bahay, gumamit ng mosquito net o kulambo para hindi makagat ng lamok kapag natutulog. Chris, panawagan ng Center for Health Development sa publiko na sakaling makaranas ng sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na pagamutan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, mga mangingisda sa Dagupan City halos 1 linggo nang hindi nakakapalaot dahil sa matataas at malalakas na alon sa dagat. Silipin sa report. Imbes lumaot, nagbabantay na lang muna ng mga paupahang cottage sa Tondaligan Beach sa Dagupan City ang mangingisda na si Mang Marvin Paras. Halos 1 linggo na rin daw na hindi nakakapalaot ang mga mangingisda sa kanilang lugar dahil sa mataas at malakas na alon sa baybayin. Hindi rin daw nila isusugal ang kanilang kaligtasan sa kakaunting huli sa ganitong mga panahon. 3 araw na po na hindi po kami nakakalaot dahil sa malalaking alon. Pag naglaot kami, baka madidisgrasya pa kami. Ayon sa Pag-asa, walang gale warning na nakataas sa mga baybayin sa Pangasinan. Pero dahil sa hanging amihan, madalas daw na mataas at malakas ang alon sa dagat. Delikado ito para sa mga maliliit na bangka. Pagsapit ng hapon, medyo na naman dyan po yung papasok malakas na hangin. So normally talaga yan, pag nandyan po yung hamihan natin na tinatawag natin, yung weather system natin na yan, palagi malalakas ang pagkampas ng alon sa karagatan natin. Sakaling humina na ang hanging amihan, ay unti-unti na rin magiging kalmado ang alon sa mga baybayin. Inaasahang pagsapit ng buwan ng Marso, magsisimula na rin gumanda ang sitwasyon sa mga baybayin. Ligtas na ito para makapalaot ang mga mangingisda. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Mga kapuso, unti-unti na ulit nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa hanging amihan. Apektado rin ito ang buong Luzon habang sa natitirang bahagi naman ng bansa, iiral ang mainit na easterlies. Ngayong araw, pinakamalamig sa Baguio City sa 14.6 degrees Celsius, sunod dyan ng 16.3 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. At di nalalayo rito ang 16.4 degrees Celsius sa Itbayat, Batanes. Posibleng maramdaman pa ang malamig na panahon sa mga susunod na linggo, lalo't inaasahang magtutuloy-tuloy ang peak ng amihan ngayong buwan. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Ilocos Provinces, Bulacan at Aurora. May malalakas na buhos na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Pwede ring makaranas ng ulan ang ilang pang bahagi ng bansa. Hepe na pulisya sa Bagabag, Nueva Vizcaya at asawa nito sugatan ng sumalpok sa dump truck sa Cabatuan, Isabela. Nakatutok si Glam Calicdan Dizon. Sugatan ng hepe ng pulisya ng Bagabag, Nueva Vizcaya at kanyang misis matapos sumalpok ang kanilang SUV sa isang dump truck sa Cabatuan, Isabela. Parehong nawasak ang harapan ng SUV at truck. Sa investigasyon ng Cabatuan Police, magkasalungat na direksyon ang tinatahak ng SUV at truck. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang pulis kaya napunta ang minamanehong SUV sa kabilang lane at nasalpok ang dump truck. Nasa ospital sila ng kanyang misis. Sumuko naman sa Cabatuan Police ang truck driver. Wala pa siyang pahayag. Putol ang paa ng driver ng closed van at sugatan ang kanyang pahinante. Sugatan din ang driver ng van at ang 14 na turistang sakay nito matapos maaksidente sa barangay Umanday, Bugalyon, Pangasinan. Ayon sa investigasyon, alas 4 ng madaling araw ng February 2, papuntang Bulinaw ang van sakay ang mga turista nang sumalpok ito sa closed van. Sa lakas ng impact, tumaob ang van. Wasak din ang harapan ng closed van. Itinakbo sa ospital ang 17 na sugatan sa aksidente. Magdubli ingat na lang po sa pagmamaneho at i-check po lagi kung ano yung mga karampatang i-check sa mga sasakyan, lalong-lalo na sa sarili natin. Kailangan natin magdubli ingat. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Pamunuan ng Mangaldan National High School nagbabahay-bahay sa halos 100 estudyanteng madalas lumiban sa klase. Sundan sa report. Malawakang home visitation ang isinasagawa ngayon ng pamunuan ng Mangaldan National High School. Target ng home visitation ang mga learner o estudyanteng madalas lumiban sa klase. Para sa ganun, maisave po natin yung ating mga mag-aaral kasi ang ating talagang layunin ngayon is no learner shall be left behind. Dapat po talaga 100% ang passing rate ng ating mga estudyante sa ngayon. 1% katumbas ng halos 100 estudyante ang target ng home visitation. Bukod sa kukumustahin ang kalagayan ng estudyante, ay kakausapin na rin ang mga magulang para maging katuwang ng DepEd sa adhikaing makapasa sa school year ng isang learner. Para sa akin, malaking number pa rin po yun. Kaya ang atin pong binibigay na instruction sa mga guro ay talagang tutukan ang mga batang ito. Malaking tulong para sa mga magulang ang programa na ito ng Mangaldan National High School. Opo, madam, para malaman nila kung bakit tsaka kung bakit hindi pumapasok ang anong kalagayan na Target ng pamunuan ng Mangaldan National High School na matapos ang home visitation bago magsimula ang third quarter examination. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Supply ng bulaklak sa nalalapit na Valentine's Day sapat ayon sa ilang nagtitinda sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Inaangkat ni Che ang mga panindang bulaklak mula sa Baguio City. Mayroon siyang sariling flower shop sa Calasiao, Pangasinan. Matatag daw ang presyo ng bulaklak ngayon tulad ng rosas at sunflower na mabenta tuwing araw ng mga puso. 60 pesos ang presyo ng kada piraso ng rose at 75 pesos naman ang sunflower. Okay lang kasi
every year naman ganyan eh. Nagiging okay naman yung supply. Unless umulan, yun doon tayo magkakaproblema. Pero pagka wala namang ulan, di naman ganun kahirap. Tsaka mayroong mga ibang part ng Philippines naman na pinagkukuhanan ng flowers, hindi lang dito. Posible raw na tumaas ang presyo ng bulaklak habang papalapit ang Valentine's Day. Maigi raw na magpa-reserve na ng bulaklak upang makaiwas sa mataas na presyo. Kung gipit naman sa budget, meron namang magkukulay na artificial flowers na nagkakahalaga ng 350 hanggang 450 pesos depende sa dami. Gawa sa balat ng mais at palay ang bulaklak, kinulayan upang maging kaaya-aya. Mga ibang mga estudyante, mas gusto po kasi nila ang dried kasi pangmatagalan po. Ayon naman kay Maricel, parang hindi raw matatag ang pagmamahalan kung hindi totoong bulaklak ang kanyang matatanggap sa araw ng mga puso. Para sa akin po hindi po okay na plastic po yung ibibigay. Kahit or yung dried. Kahit yung simpleng mapipitas lang sa kung wala talaga siyang budget, santan or sampagita, pwede na po yun. Kasi at least na-feel ko na totoo yung pagmamahal niya. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Operasyon at mga transaksyon sa Urdaneta City Hall nananatiling normal sa kabila ng kontrobersiya sa liderato. Tutukan sa report. Wala ang alkalde sa kanyang tanggapan sa Urdaneta City Hall nang puntahan namin pasado alas 9 kaninang umaga. Lunes pa raw huling pumasok sa opisina ang alkalde. Wala rin ang vice-alkalde sa kanyang opisina. Sa inilabas na advisory ng DILG noong January 31, 2025, January 7 pa nagsimula ang 12-month suspension ng dalawang opisyal na nag-ugat sa kasong grave misconduct at grave abuse of authority na isinampa ng dating Liga ng mga Barangay President ng lungsod. Mismong ang Malacanang ang naglabas ng desisyon noong January 3. Pero tuloy-tuloy pa rin umano ang kanilang panunungkulan base sa mga report na natanggap ng DILG. Umuupo na rin dapat ang highest at second highest ranking Sangguniang members bilang acting mayor at acting vice mayor. Pinuntahan ng news team ang tanggapan ng number 1 city councilor pero wala siya roon. Wala rin kaming naabutan na tao sa tanggapan ng number 2 city councilor. Sa kabila ng umano'y krisis sa liderato sa City Hall, tuloy ang operasyon ng lokal na pamahalaan. Normal ang mga transaksyon sa bawat tanggapan at tuloy rin ang pagpapatupad ng mga programa. Sa aking pananaw po, wala po epekto para dito sa aming syudad dito po sa Urdaneta po. Kasalukuyan nga po nakakuha pa nga po ako ng transaction sa City Hall po. Ang sadya namin dito, yung para lakarin yung koreksyon ng baptismal yung birth certificate ng anak ko. Pinuntahan din ng news team ang tanggapan ng DILG. Naroon daw ang regional director ayon sa nakausap namin na staff pero tumanggi ng humarap at magpaunlak ng panayam. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV News Team na makuhanan ng pahayag ang mga opisyal. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Libreng theoretical driving course ng LTO sa Region 1 umarangkada na. Silipin sa report. Apat ang mga pamangkin ni Mang Joel Vinoya na nagmamaneho ng motorsiklo pero wala pa raw mga driver's license. Katwiran daw ng kanyang mga pamangkin na may kamahalan ng pagkuha ng driver's license. Ang nagpamahal daw kasi dito ay ang mandatory theoretical driving course mula sa mga accredited driving school. Kaya naman malaking tulong daw para sa mga walang kakayanang makapagbayad sa driving school ang programang alok ngayon ng Land Transportation Office na libreng theoretical driving course. Siguro mas maganda. Di na sila lalayo. Pupunta dun sa driving school na private. Di nagagastos. Kabilang sa mga lugar na nagsilbing venue ng programa ang Dagupan City, Alaminos City, Lingayen at Bayambang sa Pangasinan. Vigan City naman sa Ilocos Sur, habang sa Ilocos Norte ay isinagawa sa bayan ng Banggi. Kabuang 836 ang nabinipisyuhan ng libreng TDC sa Region 1 nito lang mga nakarang araw. Nakahanda raw ang LTO Dagupan City District na magbigay ng libreng theoretical driving course basta't meron silang collaboration sa lokal na pamahalaan. Ang programa ng Free TDC ay we need to collaborate with LGUs or other private organizations na gusto mag-initiate ng Free TDC. Mahalaga ang mandatory theoretical driving course upang masolusyonan ang mataas pa rin na bilang ng aksidente sa kalsada. Napakalaking bagay po, ma'am. Unang-una, ito ay ma-address natin yung malaki pa ring datos ng road crashes. No?
At isa dyan ay yung kawalan ng lisensya ng mga mga drivers na gumagamit ng ating kalsada. Ang theoretical driving course ay 15-hour, 3 seminar session workshops na bahagi ng basic driving and road safety ng LTO. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Umano'y Vice Commander ng mga rebelde sa Cagayan, sumuko. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Jeric Pasilyao. Isang umano'y Vice Commander ng New People's Army na kumikilos sa Cagayan ang sumuko sa pulisya sa Barangay Dagupan, Lalo, Cagayan. Kinilala ito bilang si alias Karani ng Kilusang Revolusyonaryo Cagayan Valley Comprob Cagayan o KRC-VKC ng NPA sa ilalim ng Henry Abraham Command. Siya ay naitala bilang number 1 regional most wanted person sa 4th quarter ng 2024. Bukod sa mga personal na gamit, nakuha rin mula kay Karani ang ilang mga baril at mga pampasabog. Nauna nang kinasuhan si Karani ng robbery with arson, violation of Anti-Terrorism Act, hiwalay na robbery at robbery with arson, murder, attempted murder at malicious mischief. 1 milyong pisong halaga ng marijuana ang sinira sa taniman sa Tinglayan, Kalinga. Sa report ng Kalinga Police Provincial Office, natagpuan ng 5 ektaryang marijuana plantation sa Barangay Lokong sa bayan ng Tinglayan. Matapos sirain ay sinunog ng mga otoridad ang mga tanim na marijuana. Kumuha rin ng ilang samples ang mga otoridad para isailalim sa pagsusuri. Walang nahuli sa operasyon. Dinakip ang isang lalaki na nagpanggap bilang isang pulis sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Nadakip ang sospek na kinilalang si alias Roy, 31 anyos, residente ng Macabebe, Pampanga. Naaresto ang sospek matapos ireklamo ng isang 33 anyos na biktima. Nagpakilala raw kasi ang sospek na miyembro ng PNP Special Action Force at nagpakita pa umano ito ng PNP ID upang makahiram ng pera. Mahaharap sa kasong paglabag sa Article 177 ng Revised Penal Code o Usurpation of Authority ang sospek. Jeric Pasilyao, 1 North Central, Luzon. 18 grupo ng mga mag-aaral sa elementarya nagpagalingan sa street dancing at dance competition sa Quezon, Nueva Ecija. Tunghayan sa report. Nagpatalbugan sa street dancing competition at dance showdown ang nasa 18 grupo ng mga mag-aaral mula sa mga pampubliko at pribadong elementarya sa pagdiriwang ng Patimyas Festival 2025 sa Quezon, Nueva Ecija. Pumarada ang mga kalahok na suot ang makukulay na costumes at props. Tinatayang nasa mahigit 3,000 katawang dumagsa para manood sa aktibidad, kaya mahigpitang ipinatupad na seguridad. Actually, yung lahat ng aming mga pulisan, talagang na-deploy namin dito sa bawat kanto ng bayan, dadaanan ng mga kapiestahan. Hindi natin din tinatanggal yung mga talagang dati na nating nakadeploy. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon, ito na ang 15 taon ng pagdiriwang ng Patimyas Festival sa bayan. Ipinapakita raw sa Patimyas Festival ang pasasalamat at kahalagahan ng kabuhayang pagsasaka at pangingisda ng mga residente. Kampiyon sa kompetisyon ang Quezon Integrated School. Pangalawa naman ang San Andres I Integrated School at pumangatlo ang Tomas Hoson Elementary School. Isa po sa sekreto ng panalo, kahit po sa ang larangan, syempre po ang suporta lahat ng mga teachers, lahat ng stakeholders, ang pagkakaisa po ng bawat isa. Tumanggap ng 200,000 pesos na premyo ang kampiyon sa kompetisyon. Glam Kaliktan D-Zone, 1 North Central Zone. Binuksan na ang NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament. Isinagawa ang opening ceremonies ng torneo kahapon sa Subic Bay Freeport Zone. Hanggang Biyernes, magtatapat-tapat ang mga koponan sa qualifying round ng Men's, Women's at Juniors Division. Sa Sabado naman, gagawin ang semifinals at finals. Target ng Letran Lady Knights at Perpetual Altas Men's Team na makuha ang kanilang ikatlong sunod na championship. Habang Emilio Aguinaldo College Juniors Team naman ang susubok depensahan ang kanilang kampyonato sa Juniors Division. Dumalaw sa opening ceremonies si Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Pagtitiyak naman ni NCAA Season 100 Beach Volleyball Chairman Father Vic Calvo, mas magiging exciting ang kompetisyon ngayong taon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang 3 lalaki sa drug buy-bust operation sa barangay Sapang, Haen, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, nagpanggap na bibili ng ilegal na droga sa mga sospek ang isa sa mga operatiba. Sa isang iskinita, napagkasundo ang magkita ng pulis at ng mga sospek. At nang mayabot ng otoridad ang marked money, ay agad na dinampot ang mga sospek at dinala sa tanggapan ng pulisya. Nakuha mula sa mga sospek ang nasa 8.5 grams ng shabu na nagkakahalaga ng abot sa 57,000 pesos at ang 500 pesos na marked money. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang mga sospek na wala pang pahayag. Early registration sa mga estudyante puspusang isinasagawa sa Calasiao Comprehensive National High School. Silipin sa report. Puspusan ang pagsasagawa ng early registration sa Calasiao Comprehensive National High School na nag-umpisa noong January 25. Bukas ang tanggapan sa mga gustong magparehistro mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay upang maagang ma-update ang early registration facility sa Learner Information System. Ang early registration ay pwede namang i-conduct through in-person or pwede sa other methods. Pwede kaming mag-market, going to other schools to invite the learners so enroll in our school. Pwede din kaming magbahay-bahay. Ayon sa Department of Education, ang early registration ay para sa mga learners sa kindergarten, grade 1, grade 7 at grade 11. Kabilang din ang mga transferee at mga batang nagnanais na bumalik sa pag-aaral. Samantalang ang mga mag-aaral sa grade 2 hanggang grade 6 ay otomatiko ng pre-registered at hindi na kailangan magpalista. Inaasahan ng Calasiao Comprehensive National High School na madadagdagan ng kanilang enrollees para sa susunod na school year. Siguro mga 100, 200, 300, something like that. Pero ang as a enrollment, ang incoming grade 7 namin palagi ay more than 1,000 or almost 1,000. Malaking tulong din sa mga magulang na bukas ang eskwelahan tuwing Sabado para sa registration. Magtatagal ang early registration hanggang February 15. Kasi para hindi na rin hassle sa mga ibang parents na mga busy sa trabaho. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. 76 na pulis sa Cagayan Valley ang tinanggal sa serbisyo mula 2022 hanggang 2024 dahil sa iba't ibang administrative complaint na inihain laban sa kanila. Sa 323 na kasong isinampa sa tanggapan ng pulisya sa rehiyon, hindi bababa sa 288 na mga kaso ang nalutas. 200 sa mga ito ay pinatawan ng suspensyon, reprimand o iba pang parusa maliban sa 76 na natanggal sa serbisyo. Karamihan sa mga kaso ay kinabibilangan ng mga kaso laban sa illegal na droga o absence without official leave o AWOL. Ang mga pinatawan ng parusa o multa ay dahil sa mga simpleng kaso tulad ng hindi pagsusuot ng tamang uniforme at hindi pagsusumite ng mga ulat sa oras. Dahil sa mga kaso, magsasagawa ng malawakang information education campaign ngayong taon sa lahat ng police units sa rehiyon dahil sa nakalipas na 3 taon, tumaas daw ang bilang ng mga pulis na naharap sa mga kasong administratibo. Mga kapuso, ipadama ang inyong pagmamahal sa kapwa ngayong buwan ng mga puso. Inaanyayahan namin kayong makiisa at makibahagi sa GMA Regional TV Bloodletting Day sa February 7, 2025, araw po ng Biyernes, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Gaganapin ito sa San Carlos Town Center Activity Area, San Carlos City, Pangasinan. Donate blood and save lives, mga kapuso. Sino naman ang magwawagi sa atensyon ng alagang aso from Bulacan? Sweet at tender kiss ang alok ni Mommy Kim, pero ang Shih Tzu na si Octavia, ilag na ilag at umiiwas ng tingin. Nang si Daddy Daryl naman ang sumubok, bet na bet, may kasama pang pikit. Ume-extra pa ng 1 beses pero pareho rin naman ang resulta. Ang judgment tuloy ng netizens, si Octavia ay isang certified daddy's girl. Certified viral din ang video with 1.3 o 1.8 million views. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV.
www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.